Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 476 hanggang 82. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa ilang paghinga lang, napatay ng Eye of Heaven ang 2 protector ng Scarlet Moon Demonic Religion. Naglaho ang aura ng Eye of Heaven nang mawala ito. Ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ay puno ng takot at pagkabalisa. Ang kamatayan ay maaaring bumaba anumang sandali. Lumabas ka at labanan mo kami kung may lakas ka ng loob, Junior. Ang subdivision leader na si Barry ay sumigaw na may namumungay na mga mata habang ang kanyang pinakamataas na True Lord rank aura ay lumikha ng mga bagyo sa loob ng 10 milyang radius. Ang pagkamatay ni Protector Yumo at Protector Sanling ay katumbas ng pagkawala ng kanyang kaliwa at kanang braso ni leader ng subdivision Barry. Sa loob ng karamihan, 2 True Lord ranks, Palace Lord Malong at Protector Blood Corps, ay nagkatinginan ng may gulat. Ang kapangyarihan ng bloodline ng mata ni Francis ay mas malakas kaysa dati. Ganyan ang pag-unlad. Naabot na ba niya ang True Lord rank? Ang 2 Palace Lords ay hindi maiwasang hulaan. Pareho silang nakipag-away kay Francis noon at alam nila mismo ang tungkol sa bloodline ng mata nito. Siyempre, hindi nakakagulat sa kanila ang pag-abot ni Francis sa True Lord rank. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na si Francis ay dumiretso sa early stage na True Lord rank. Sa isang puno, ilang daang milya ang layo. Sino ang nakakaalam kung ilan sa inyo ang mabubuhay pa kapag naabot ninyo ang Broken Moon Clan? Bahagyang mahina ang ekspresyon ni Francis, ngunit isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nitong mga nakaraang araw, pupunan niya ang kanyang lakas bago ito maubusan. Pagkatapos ay maaabot niya ang kanyang pinakamataas na estado at muling aatake, na nagpapahintulot sa bawat pag-atake na maging matagumpay. Matapos patayin ang 2 protector ng Scarlet Moon Demonic Religion, napakababa ng eye bloodline power ni Francis. Sa susunod na 2 araw, nagsimulang gumaling si Francis, naghihintay na umatake muli. Ang natitirang mga target ay mas mahirap. Naabot na ni Subdivision Leader Barry ang pinakamataas na True Lord rank at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maaaring maihahambing sa Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Parehong may makapal na balat, ang Palace Lord Malong at Protector Blood Corps at napakalakas ng kanilang depensa. Ito ay lalo na para sa Palace Lord Malong. Ang pagpatay sa kanya ay marahil ang pinakamahirap na gawain. Sa isang kisap mata, 2 o 3 araw ang lumipas. Ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ay parang mga nawawalang sisiw habang dumaan sila sa Sky Cloud Forest. Nitong mga nakaraang araw, tensyonado sila. Walang nakakaalam kung kailan lilito ang susunod na mata ng langit. Sa pagkalkula ng oras, ang kapangyarihan ng bloodline ng mata ni Francis ay dapat na nakabawi na ngayon. Nagbabantay si Protector Blood Corps. Ayon sa pattern, malamang na siya ang susunod. Malinaw na mas maganda ang lakas ni Subdivision Leader Barry at Palace Lord Malong. Kaya, mas mahirap silang patayin. Walang landas ng pag-urong. Kahit na umatras tayo ngayon, hindi natin siya matatakasan maliban kung papayagan niya ito. Palasyo Lord Malong na dama walang magawa. May pagkakataon pa na labanan si Francis bago siya makapasok sa True Lord rank, ngunit ngayong tumaas na ang lakas ni Francis at mayroon siyang misteryosong Eye of Heaven, naramdaman ni Palace Lord Malong na walang magawa. Walang nakakaalam kung paano haharapin ang Eye of Heaven na ito, kahit na lahat sila ay napakaraming kaalaman. Masusubaybayan tayo ni Francis kahit saan tayo magpunta. Lumingon ang mga mata ni Subdivision Leader Barry sa paligid at nakitang may mali. Inihula ng Palace Lord Malong na mayroong isang especially iya sa grupo, ngunit ang natitirang mga miyembro ay pawang mga tapat na subordinate. Sa gabi, isang pamilyar na mental energy pressure ang lumitaw sa kalangitan. Ang mata ng langit ay muling nagpakita. Bumilis ang puso ng mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion habang lumalabas ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Si Barry, Malong, at Protector Blood Corps ay kumilos na parang may kaharap na malaking kalaban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi direktang inatake ng Eye of Heaven ang isa sa 3 iyon sa pagkakataong ito. Mamatay.
Junior, halika dito at mamatay. Halos kalahati ng mga elite ng Scarlet Moon Demonic Religion ay biglang sumugod patungo sa isang target na may pulang mata. Lahat ng mga miyembrong ito ay sinisingil kay Barry ng subdivision leader nang walang anumang pag-aalaga. Ano? Malaking pagbabago ang ekspresyon ni subdivision leader Barry. Karamihan sa mga umaataking miyembro ay nasa True Mystic rank. Mata ng puso. Ang Eye of Heaven ay naglabas ng isang misteryosong kapangyarihan ng enerhiya sa pag-iisip na lumikha ng mga ilusyon at panaginip. Bam Shu. Shu. Ang subdivision leader na si Barry ay umungal at iwinagayway ang kanyang higanting palakol, na hinati sa kalahati ang pinakamalapit na elite. Ang natitirang mga miyembro ng Demonic Religion ay hindi maiwasang manlamig. Sa dagandong at malakas na slash ni subdivision leader Barry, ang natitirang mga miyembro na kontrolado ay nanimbalik ng kanilang malay na parang nagising mula sa isang panaginip. Nakakakilabot. Nakaramdam ng pagkabalisa ang natitirang grupo. Sure. Ang Eye of Heaven ay nawala muli sa kanilang paningin. Subdivision leader, kung magpapatuloy ito, ilan sa atin ang mabubuhay pa kapag naabot natin ang Broken Moon Clan? Mapait na tanong ng isang matandang miyembro. Natahimik ang tatlong eksperto. Ang isang maliit na lugar sa cloud ay may isang nakakatakot na bagong bituin. Minamaliit ko ang pamagat ng napakaraming kababalaghan. Nanginginig ang mga kamay ni subdivision leader Barry habang patuloy na nagbabago ang kanyang ekspresyon. Hindi na mahalaga kung panghihinayang ang nararamdaman niya ngayon. Kahit anong gawin nila, hindi sila makatakas sa Eye of Heaven. Kung talagang may especially iya sa atin, baka maghiwalay tayo. Iminungkahi ng Palace Lord Malong. Hindi namin kaya. Mas malamang na kami ay mahuli, at lahat maliban sa subdivision leader ay malamang napapatayin. Agad namang gumanti si Protector Blood Corps. Masyadong mataas ang pagkakataon na mapatay siya ni Francis kung maghiwalay sila. Hindi tayo maaaring umatras. Sumakay patungo sa Broken Moon Clan. Umungol ang pinuno ng subdivision na si Barry. Umabot sa sukdulan ng kanyang puot, galit, at layuning pumatay. Hindi niya alam na ang paghihiwalay talaga ang pinakamahusay na taktika. Kapag naghiwalay na sila, masusubaybayan lang ni Francis ang Palace Lord Malong dahil sa God's Eye Mark. Ang pagsisikap na makahanap ng isang tao sa napakalaking sky cloud forest na ito ay parang paghahanap ng karayom sa karagatan. Sa mga sumunod na araw, hindi nagpakita ang Eye of Heaven. Isang araw. 2 araw. 3 araw. Sa isang kisap mata, 5 araw na ang lumipas. Ang 5 araw na ito ay parang 5 mahabang taon para sa natitirang mga miyembro. Hindi pa rin lumilitaw. Mabait ba si Francis? Hindi niya hahampasin ang plancha habang mainit. Ang mga miyembro ng Demonic Religion ay naguguluhan, ngunit hindi sila nang ahas na pabayaan ang kanilang pagbabantay. Sa ika-6 na araw, sa tuktok ng isang burol malapit sa mga gilid ng kagubatan. Tila may naramdaman ang pinuno ng subdivision na si Barry habang nagkulong siya sa isang burol. Sa tuktok ng burol, isang kabataang asul ang buhok na tamad na naliligo sa araw. Sino nandyan? Huminto ang pinuno ng subdivision na si Barry. Hindi niya nakilala ang binata. Zhao. Francis. Ikaw Long at Protector Blood Corps ay parehong napabulala sa gulat. Hindi nila alam kung matutuwa ba sila o matatakot sa ngayon. Francis. Ikaw ba yan, Francis? Ha. Nabaluktot ang mamantika na mukha ni subdivision leader Barry nang makitang nakalaya ang kanyang galit nitong mga nakaraang araw. Parehong natigilan si Protector Blood Corps at Malong at hindi nang ahas na umatake. Ang Francis na ito ay naglakas loob na labanan tayo. Naabot na niya talaga ang True Lord rank. Teka, paano ito posible? Ang early stage na True Lord rank. Nagkatinginan ng dalawa na may pagkagulat at pag-aalala. Nang ibabaw sa langit na nagngangalit na Demon Slash. Nawala ang malaking katawan ni subdivision leader Barry kasabay ng pag-ungol ng hangin. Kahit na siya ay isang dalubhasa na nakatuon sa lakas, ang kanyang pag-atake ay kasing bilis ng kidlat. Huang! Boom! Ang higanting palakol ng subdivision leader na si Barry ang gumuho sa maliit na burol. Bitek! Isang malalim na bangin ang lumitaw, na umaabot ng ilang milya.
Sa puntong ito ng oras, ang alikabok at dumi ay umihip sa lahat ng dako habang ang lahat sa loob ng ilang milya ay naharang. Hehe, karapat-dapat ka talagang maging subdivision leader ng Scarlet Moon Demonic Religion. Isang malakas na ugong ng kidlat at tili ng hangin ang tumunog. Isang alon ng hangin at kidlat ang makikita sa ilalim ng asul na buhok na kabataan. Nakakatakot ang bilis. Siya ay 2 beses na mas mabilis kaysa dati. Nalaglag ang puso ni Palace Lord Malong. Bagamat napakalakas ng attack wave ni Subdivision Leader Barry, hindi nito tinamaan si Francis. Hiu! Isang arko ng hangin at kidlat ang umikot sa buong kalangitan. Wind Lightning Tornado. Isang kapansin-pansing bola ng hangin at kidlat ang nagsimulang mabuo sa hangin, na lumikha ng magulong bagyo ng tumatama na kidlat at malakas na hangin. Ang napakalaking wind lightning tornado ay bumaba mula sa langit at umabot sa kalahating milya ang lapad, na bumabalot sa lahat mula sa demonic religion. Arg! Tuloy-tuloy ang sigaw. Sa isang iglap, mahigit kalahati ng mga nagsasaka ng demonic religion ang nasugatan. Ang Palace Lord Malong at Protector Blood Corps ay umungal habang umaalingaw-ngaw sila palabas ng wind lightning tornado, ngunit ang mahinang Protector Blood Corps ay namutla at ang kanyang buong katawan ay nasunog. Sa nakalipas na kalahating buwan, naiintindihan ko rin ang wind lightning stone tablet at ang Ice Imperial Spear. Ang wind lightning tornado na ito ay nilikha mula sa una at ito ay isang malawak na saklaw na pag-atake na napakalakas. Ang katawan ni Francis ay lumulutang sa hangin. Ang mga layunin ng hangin at kidlat sa paligid niya ay mas malalim kaysa dati. Ang isa pang dahilan kung bakit hindi ginamit ni Francis ang God Spiritual ay sa nakalipas na 5 araw ay dahil ito ay nagiging kakaiba. Sa sukat ng kanyang kaliwang mata, sa wakas ay umabot na sa 10 yarda ang lawa. Gayunpaman, habang ang ibabaw ng pond ay sobrang makinis, isang magulong puwersa ang namumuo sa ilalim nito. Ang bloodline ng mata ni Francis ay isang hakbang na lang mula sa pag-abot sa isa pang antas. Dahil dito ay sumuko si Francis na patayin ang mga miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion gamit ang kanyang Eye of Heaven at personal na pumunta rito. Oras na para subukan ang aking pag-unawa. Ang hangin at kidlat sa ilalim ng mga paa ni Francis ay nanginginig habang siya ay nawala sa isang iglap. Nang ibabaw ang langit na walang hangganan na slash. Isang napakalaking flash ng axe light ang nagpaikot-ikot sa hangin habang ito ay tumama patungo sa kinaroroonan ni Francis. Ang kapangyarihang nasa loob nito ay sapat na para pumatay ng ilang True Lord ranks. 477. Nang ibabaw ang langit na walang hangganan na slash. Ang axe light ay kumislap sa gilid ni Francis. Shoo! Ang asul na buhok na kabataan ay lumitaw mula sa kabilang panig na may isang arko ng kidlat. Ang lakas ng Scarlet Moon Subdivision Leader na ito ay umabot na sa antas ni Yeonyo. Ang alon ng hangin at kidlat na nakapalibot kay Francis ay kumupas ang kulay. Bagamat ang pag-atake ngayon ay hindi direktang tumama kay Francis, ang kaunti lang nito ay sapat na para patayin ang mga nasa pinakamataas na True Mystic rank. Ang ibang mga cultivator sa pinakamataas na True Lord rank ay hindi gustong makipag-away laban sa mga nagdadalubhasa sa kapangyarihan tulad ng Subdivision Leader Barry. Siyempre, naiintindihan ni Francis ang Wind Lightning Stone Tablet at medyo malakas din ang kanyang opensa. Hiu! Ang figure ni Francis ay kumislap na may malabong liwanag at nawala. Dahil sa bilis niya, walang magawa ang normal na True Lord ranks. Sa sumunod na sandali, umalangaw-ngaw ang huni ng hangin at kidlat mula sa likod ng ulo ni Subdivision Leader Barry. Wind Lightning Crackling Strike. Isang malabong asul na buhok ang nagpatawag ng isang higanteng talim ng hangin at kidlat, mga 7 o 8 yarda ang haba, na kumaluskos ng malakas. Shua! Shoo! Nang tumalsik ang talim sa hangin, kumulog at kumikislap kung saan-saan. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Subdivision Leader Barry nang ang kanyang higanteng battle axe ay naging pader na hamarang sa pag-atake ni Francis, na nagdulot ng malakas na pagsabog. Ang lugar na kinaroroonan ng dalawa ay agad na natabunan ng alikabok, buhangin, at hangin. Umuwi ka dali. Nagsimulang tumakbo ang mga kalapit na miyembro ng Demonic Religion habang ilan sa kanila ang napatay mula sa sagupaan. Matapos tumira ang alikabok. Hiu!
Ang arko ng kidlat at hangin ay muling lumipad sa kalangitan. Ang isa pang talon ay nabuo sa kamay ni Francis at may ngiti sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, nagulo si Subdivision Leader Barry. Bagamat hindi siya nasugatan, may ilang scorch mark sa kanyang damit. Dominating Heaven 10 Destruction Strike. Ang pinuno ng subdivision na si Barry ay umungal at nagpadala ng mga sinag ng liwanag. Ang mga beam ay bumuo ng isang shi na hugis, ang karakter para sa numerong 10. Pagsabog ng kidlat ng hangin. Si Francis ay hindi nakakaramdam ng anumang takot. Pinisil niya ang talon sa kanyang kamay at inihagis ito sa hangin, na lumikha ng mga alon ng kidlat na tumawid sa kalahating milyang radius. Sa ilang paghinga lang, ilang beses nang nagsagupaan ang dalawang eksperto. Pareho silang lumaban sa opensa, ni hindi sumusuko. Ang lakas ng labanan ni Subdivision Leader Barry ay walang kapantay at kaya niyang sugpuin ang iba gamit ang kanyang lakas na mag-isa, ngunit umasa si Francis sa kanyang bilis at parang isang multo na malayang lumipad sa kalangitan. Ito ay hindi maganda tingnan. Francis has already grown to such stage na maihahambing siya sa isang subdivision leader. Ang pagkabigla ay lumitaw sa Protector Blood Corps at sa mga mukha ni Malong. Nag-iingat at natatakot sila sa bloodline ng mata ni Francis at nahulaan na ang forte ni Francis ay ang kanyang mata. Ang iba niyang katangian ay hindi dapat masyadong malakas. Gayunpaman, ang eksenang ito sa harap nila ay muling nagbago ng kanilang pananaw kay Francis. Galit na umungal si Subdivision Leader Barry, ngunit hindi niya nakuha ang anumang kalamangan. Ang pag-atake ni Francis ay kasing bilis ng kidlat. Walang makakita sa kanya. Bagamat nagkaroon ng walang kapantay na opensa at lakas si Subdivision Leader Barry, kinokontrol ni Francis ang labanan. Lahat ng kanyang mga pag-atake ay naglalayong sa mga maliliit na kapintasan ni Subdivision Leader Barry. Sasamantalahin niya ang kahit nakititing na kapintasan, na pinipilit ang Subdivision Leader na si Barry na gumamit ng higit pang chi ng True Spirit. Anong ginagawa niyong dalawa? Napaungol si Subdivision Leader Barry. Sa labanang ito, labis na nadismaya si Subdivision Leader Barry. Bagamat siya ay napakalakas, pinapatnubayan siya ni Francis sa pamamagitan ng ilong. Pumunta ka. Hindi na nagdalawang isip pa si Protector Blood Corps at Palace Lord Malong at naging dalawang streak ng liwanag na papunta kay Francis. Hehe, tatalunan ka nitong tatlo hanggang sa aminin mo ang pagkatalo mo sa puso't katawan. Umalangaw-ngaw ang halakhak ng isang kabataan sa gitna ng huni ng kidlat at hangin. Mayabang. Junior, mamatay ka. Pumasok sa labanan ang Protector Blood Corps at Palace Lord Malong. Ang alon ng hangin at kidlat ni Francis ay biglang lumiwanag at naglabas ng hindi mabilang na mga singsing ng hangin at kidlat sa bawat direksyon. Ang dalawang Protector ay nakaramdam ng matinding pressure at nakakamanhid nang makalapit sila. Nang ibabaw sa langit na walang hangganan na slash. Muling kumislap ang palakol ni Subdivision Leader Barry habang nakikipagtulungan siya sa dalawa pa. Bahagyang ngumiti si Francis at nakipagpalitan ng suntok kay Protector Blood Corps at Palace Lord Malong. Bang! Sa pagsabog ng kidlat, si Protector Blood Corps ay sinipa ni Francis at nagsimulang manigarilyo ang kanyang katawan. Itong aura ng hangin at layunin ng kidlat. Naramdaman ni Palace Lord Malong ang isang nakakatakot na aura ng hangin at kidlat na bumalot sa kanyang katawan nang ang kanyang palad ay sumama sa palad ni Francis. Ang kanyang katawan ay itinulak pabalik ng 12-dosenang yarda at nakaramdam ng manhid. Sa isa o dalawang galaw lang, nasugatan ni Francis ang dalawang Protector. Tusong brat. Ang palakol ni Subdivision Leader Barry ay lumipad pasulong, ngunit ang kapangyarihan nito ay limitado dahil sa kanyang pag-aalala tungkol sa Palace Lord Malong at Protector Blood Corps. Tumayo si Francis nang hindi umaatres habang ang kanyang buhok ay naging kalmado. Weng! Isang layer ng umaagos na tubig at kidlat ang lumitaw sa ibabaw ni Francis. Break! Pinagsalikop ni Francis ang kanyang mga kamay habang pinapaikot niya ang kanyang bloodline na kapangyarihan upang ipatawag ang isang alon ng tubig na sumalubong sa palakol ni Subdivision Leader Barry. Sa sandaling iyon, ang orihinal na calm as a lake na kabataan ay naging tsunami. Boom! Ang palakol at si Francis ay nag-intertwine sa gitna ng hangin. Ang dalawang apocalyptic na kapangyarihan na ito ay naglaban sa isa't isa. Napakalakas ng bloodline power ng brat na ito.
Kahit na ang suntok ni Subdivision Leader Barry ay gumamit lamang ng 80% ng kanyang buong lakas, hinarang ito ni Francis, at naramdaman niya ang pagguho ng hangin at kidlat na pasulong. Ang water bloodline ay nagmula sa karagatan. Maaari itong malambot o matigas, at maaari nitong lumunin ang langit at lupa. Ang impormasyon mula sa Ice Imperial Spear ay lumabas sa isip ni Francis. May kaugnayan ito kay Ice, ngunit kasama rin ang tubig dahil ang dalawa ay orihinal na pareho pa rin. Ang tubig ay mas malakas at hindi maarap. Ang yelo ay nilikha mula sa tubig, at upang tunay na maunawaan ang yelo, kailangan munang maunawaan ang tubig. Kasalukuyang nauunawaan at ginagamit ni Francis ang kanyang mga taktika sa labanan sa water bloodline. Sa himpapawid, sina Francis at Subdivision Leader Barry ay nakalok ng magkasama. Hindi na makatulak pasulong ang higanteng palakol. Ang dalawang kamay ni Francis ay parang karagatan na kayang sumipsip ng lahat. Bagamat napakalakas ni Subdivision Leader Barry, unti-unting nababawasan ang kanyang lakas dahil sa water bloodline ni Francis. Kayong dalawa, bilasan mo at lumapit ka. Ang Subdivision Leader na si Barry ay nagpalibot ng kanyang Chi of True Spirit at umungal. Nagningning ang mga mata ni Protector Blood Corps at Palace Lord Malong. Sa sandaling ito, si Francis at Subdivision Leader Barry ay nasa isang pagkapatas. Ito ay isang magandang pagkakataon. Mamatay. Patayin. Lumipad ang Protector Blood Corps at Palace Lord Malong patungo sa kaliwa at kanan ni Francis. Ang panghihimasok ng dalawang True Lord ranks ay sapat na para ibalik ang takbo. Hahaha. Mayabang na brat, maghanda kang mamatay sa ilalim ng aking palakol. Tawa ng tawa si Subdivision Leader Barry. Ang kanyang mga kalamnan ay parang goosebumps at naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan. Sa harap nito, tila napakaliit ni Francis. Kung hindi dahil sa katotohanang naintindihan niya ang ilang mga kasanayan sa pakikipaglaban mula sa kanyang water bloodline, hindi niya malalabanan ang napakalakas na puwersa. Sa sandaling ito, ang dalawang True Lord ranks ay nakarating kay Francis. Mula sa tubig hanggang yelo. Humihip ang asul na buhok ni Francis habang kumakalat ang malamig na lamig. Ang kaliwang mata ni Francis ay biglang naging kulay ng yelo at ang kanyang bloodline power ay naging malamig sa buto. Malamig. Nakaramdam ng kakaibang lamig si Subdivision Leader Barry. Nagsimulang mag-freeze ang kanyang palakol habang ang lamig ay tumago sa kanyang katawan. Icefield Death Zone. Bulalas ni Francis bilang isang malaking martingale na figure, nakasuot ng korona at may hawak na higanteng itim na espada, lumitaw at umupo sa isang trono. Hu! Isang nakakatakot na malamig na asul na hangin ang dumaan at nilamon ang lahat sa loob ng ilang dosenang yarda. Ang Palace Lord Malong, na nasa harapan, ay nakaramdam ng manhid at nagsimulang nanigas. Kahit anong pilit niya, hindi niya napigilan ang nakakatakot na bloodline power na gawing yelo ang tubig. Sa Francis bilang sentro, lahat sa loob ng 50 yarda ay nilamon ng malamig na asul na hangin habang lumilipad ang kidlat sa lahat ng dako. Sapat na iyon para pigilan ang mga normal na True Lord ranks. Hindi maganda. Parehong nanginginig ang puso ni Protector Blood Corps at Palace Lord Malong. Nanlamig ang katawan nila at sabay na namamanhid. Mas mababa ang cultivation ng Protector Blood Corps at halos hindi na siya nakahinga ng isa o dalawa bago nagsimulang mag-freeze. Isa na siyang bangkay at hindi na gaanong makalaban sa petrification ng lamig. Bilang karagdagan, kahit na si Subdivision Leader Barry, na nakalock kasama si Francis, ay nagsimulang mag-freeze. Halata ang ekspresyon ng takot at gulat niya. Unti-unting lumipas ang oras. Isang hininga. Dalawang hininga. Tatlong hininga. Lahat ng bagay sa loob ng ilang dosenang yarda ng Francis ay selyado sa yelo. Kasama dito si Francis mismo, ngunit ang malamig na liwanag na nakapalibot sa kanya ay paminsan-minsan ay nagiging tubig. Ang Icefield Death Zone na ito ay nilikha hindi lamang gamit ang impormasyon sa loob ng Ice Imperial Spear, mayroon din itong tulong ng secret bloodline technique ni Goddess Bingwei. Si Francis ay parang isang napakagandang ice statue habang tinatakan niya ang tatlong eksperto sa yelo.
Bumalik sa Sacred True Dragon Gathering, niyakap siya ni Goddess Bingwei para magamit ang hakbang na ito, at halos magtagumpay siya sa pagselyado kay Francis. Lumitaw muli ang eksenang ito, ngunit nagtagumpay ito sa pagkakataong ito. Ang pangunahing target ni Francis ay ang subdivision leader ng Scarlet Moon Demonic Religion. Ang kanyang dalawang kamay ay pinipigilan ang palakol habang ang napakabilis at napakalakas na kasanayang ito ay kumikilos mula sa napakalapit na distansya. Ang pinuno ng subdivision, Protector Blood Corps, at Palace Lord Malong ay nahulog lahat sa bitag na ito. 478. Paglubog ng araw noon, at ang liwanag ng takip silim ay sumasalamin sa nakakabighaning malakristal na asul na yelo. May 4 na figure na natatakan sa yelo. Walang gumalaw sa kanila. Ang sitwasyong ito ay tumagal ng 1 buong oras. So. Mahigit 1 dosenang figure ang biglang lumipad. Matandang Su, tingnan mo. Itinuro ng isang kabataan ang yelo at napasigaw. Sa tabi ng kabataan ay isang beauty in blue. May elegante at kalmadong aura siya. Nasa yelo si Kuya Hanford. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng babaeng nakablo. Jenner, huwag kang masyadong lumapit. Pinatigil ng matandang So ang grupo. Isang napakalamig na bumubuga mula sa maliit na bundok ng yelo, at ang malamig na bog zone ng hangin na umiihip sa loob ng 1 milyang radius ay parang matatalim na kutsilyo. Ang mga nasa ilalim ng True Spirit Realm ay hindi man lang makalapit sa yelo. Ang lamig lamang ay sapat na upang patayin sila. Guru, bakit si Brother Hanford ay natatakan sa yelo kasama ng mga taong iyon? At sino sila? Nagawa ni Prinsesa Jean na kumalma habang nakatitig sa asul na buhok na kabataan. Ininspeksyon ng matandang So ang lugar saglit at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Napuno ng gulat ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga ang lahat ng miyembro ng Dragon Killing Alliance. Alam nilang may alam si Old Su. Makalipas ang mahabang panahon, huminga ng malalim si Old So at puno ng paghanga at paggalang. Nagsalita siya, Francis, hindi ko akalain na aabot ka sa ganoong antas kung saan maaari mong i-freeze ang 3 eksperto ng Scarlet Moon Demonic Religion, kabilang ang isang subdivision leader, sa yelo. Pinuno ng Scarlet Moon Subdivision. Scarlet Moon Demonic na relihiyon. Nagpakita ng takot ang lahat. Hindi nila akalain na magkakaroon ng ganoong background ang 3 selyadong kasama ni Francis. Nakipag-away si Brother Hanford sa 3 ito at sa wakas ay nabuklod sila, ngunit tinatakan din niya ang kanyang sarili. Puno ng saya at pag-aalala ang mukha ni Prinsesa Jean habang matamang nakatitig sa kabataang asul ang buhok. Pinuno ng subdivision ng Scarlet Moon. Ang isang tao sa antas na ito ay lumitaw lamang sa mga alamat. Ilang daang taon na ang nakalilipas, ang 12 dibisyon at 108 subdivision ng Scarlet Moon Demonic Religion ay lumusot sa buong kontinente at nagdala ng pinakadakilang kaluwalhatian nito. Sa kanilang rurok, maaaring sirain ng isang subdivision ang ilang malalakas na bansa ng madali. Ang eksena sa harap nila ay isang labanan sa pagitan ng isang napakahusay na kababalaghan at isang Scarlet Moon Subdivision leader. Ang lahat ng ito ay hindi kapani-paniwala. Hindi nila maiwasang maging excited. Lahat, umatras. Huwag pumasok sa loob ng 10 milyang radius. Utos ng matandang Su. Hindi mahirap para sa kanya na maramdaman ang aura ng buhay sa loob ng yelo, lalo na si Francis sa gitna. Si Prinsesa Jean at ang kumpanya ay umatras ng walang pag-aalinlangan. Alam nila na ang labanan ng mga nasa antas ng Scarlet Moon Demonic Religion Subdivision Leader ay hindi isang bagay na maaari nilang maging kapaki-pakinabang. Ang tanging tao na may kakayahang gawin iyon ay si Old Su. Gayunpaman, mataimtim na tumitig si Old Su sa 4 at hindi nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Siguradong malaki ang binayaran ni Francis para aisil sila sa yelo at higit sa lahat ay nagtagumpay ito. Kung gagawa ako ng padalos-dalos. Seryoso ang ekspresyon ng matandang Su. Lumalaban pa ang 3. Bagamat ang Scarlet Moon Subdivision leader ay selyado sa yelo, mayroon pa ring malakas na pag-agos ng True Force sa loob ng kanyang katawan.
Sa kabilang banda, tila nahimatay si Protector Blood Corps, habang lumalaban pa rin ang bloodline ni Palace Lord Malong. Nagtagumpay na sana ako kung ang subdivision leader lang, pero dumobol ang hirap sa Palace Lord Malong at Protector Blood Corps. Lalo na itong Malong. Bulong ni Francis sa kanyang puso habang siya ay nasa gitna ng lahat. Napakalakas ng bloodline ni Palace Lord Malong at nagawa niyang labanan ang malamig na bloodline ni Francis. Francis, kailangan mo ba ng anumang tulong? Tanong ni Matandang Su sa pamamagitan ng True Force. Noon lamang napagtanto ni Francis na dumating na si Old Su at ang kasama. Nakatuon siya sa pagbubuklad sa tatlo pa at hindi binibigyang pansin ang labas ng mundo. Kung ganoon ang kaso, ang pagdating ng Matandang Su ay nagpabago sa plano ni Francis. Kailangan niyang mag-iwan ng ilang mga trick sa kanyang manggas kung sakali. Hindi niya maaaring hayaan na ang kanyang bloodline ng Matao Yuan-Chi ay ganap na maubos. Gayunpaman, sa tulong ng isa pang True Lord rank, maaari siyang kumilos ng mas malaya. Matandang Su, manatili ka at sabihin sa iba na umatras ng 100 milya. Ang boses ni Francis ay tumunog sa ulo ni Old Su. Okay. Agad na inutusan ng Matandang Su ang mga mula sa Dragon Killing Alliance na umatras. Umatras din siya ng 10 milya at pinatay ang ilang tumatakas na miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion sa daan. Zizi, Francis, tingnan natin kung gaano katagal tatagal ang iyong bloodline power. Ako ay nasa True Spirit Realm sa loob ng 100 taon at ang Source of True Spirit ay doble sa iyo. Siguradong matatalo ka kapag ang labanang ito ay huminto. Bagamat hindi makapagsalita ang pinuno ng subdivision, maaari siyang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Francis. Ang pagkakaiba ng dalawa sa mga tuntunin ng kanilang pinagmumula ng tunay na espiritu ay talagang malaki. Mula sa yelo hanggang tubig. Ang bloodline aura at kaliwang mata ni Francis ay biglang nagbago. Ang nagyayelong aura ay biglang natunaw at naging mahinahong tubig. Maging ang yelo sa paligid ay natutunaw. Natutunaw ang yelo. Bumungad si Joy sa mga mukha ng subdivision leader Barry at ng Palace Lord Malong. Ang ikinagulat ng dalawa ay si Francis mismo ang gumawa nito. Espada ng buwan ng tubig. Inilipat ni Francis ang kanyang natitirang bloodline power at bumuo ng isang espada na gawa sa tubig. Pumunta ka. Nanlaki ang mga mata ni Francis habang tumutusok pasulong. Ang espada ng tubig ay dumaan ng maayos sa natutunaw na yelo. Shoo! Tinamaan ng espada ang pinuno ng subdivision. Woo! Nanlamig ang katawan ng pinuno ng subdivision. Isang iglap lang ang layo niya sa tuluyang pagkawala sa yelo nang tinusok siya ng espada. Katawan ng demonic na uhaw sa dugo. Namula ang mga mata ng Scarlet Moon subdivision leader nang magsimulang kumulo ang kanyang Chi of True Spirit. Isang madilim na kulay dugong apoy ang bumungad sa kanya. Bukod pa riyan, isang demonyong tato ang lumabas sa kanyang balat na nagpalakas sa kanyang katawan at aura. Basag. Sa loob ng malakas na pagsabog, nabasag ang tubig at yelo na nakapalibot sa Scarlet Moon subdivision leader. Mula sa tubig hanggang yelo. Inilipat ni Francis ang huling bahagi ng kanyang bloodline power para gawing yelo ang espada ng tubig na tumusok sa katawan ng subdivision leader. Shoo! Ang espada ay naging yelo at tumusok sa dibdib ng subdivision leader. Arg! Ang subdivision leader ay napaungol at gumamit ng lihim na pamamaraan na dumurog at tumunaw sa espada ng yelo sa kanyang katawan. Gayunpaman, siya ay malubhang nasugatan, at malapit na ang kamatayan. Kung wala siyang life-returning grass o elixir of life o katulad nito, mamamatay siya kahit na bumaba ang isang sovereign sa Origin Core Realm. Kyuso. Ang pinuno ng subdivision ay naging isang bahid ng liwanag na tumalsik sa kalangitan. Takbo. Ang Palace Lord Malong ang pangalawa na gumamit ng lihim na pamamaraan at tumakas sa Sky Cloud Forest. Iligtas mo ako. Kagigising lang ni Protector Blood Corps at malamig pa rin ang kanyang katawan. Kasalukuyan siyang hindi makagalaw at sinisikap niyang mailipat ang kanyang Chi of True Spirit. Talim ng hangin at kidlat.
Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay at hiniwa sa dalawa ang Protector Blood Corps. Pagkatapos noon, natuon ang kanyang mga mata sa dalawang tumatakas. Ang pinsala ng subdivision leader ay kritikal at siya ay malamang na mamatay. Palace Lord Malong ay mayroon pa ring 70% ng kanyang buong lakas. Namumulaklak ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Francis. Sa sandaling ito, ang pinuno ng subdivision at ang Palace Lord Malong ay tumatakbo sa magkaibang direksyon. Hindi ko kayang bitawan ang alinman sa kanila. Napaka mapagpasyahan ni Francis. Bagamat ang subdivision leader ng Scarlet Moon Demonic Religion ay hindi na dapat magkaroon ng pagkakataong mabuhay pa, nagpasya pa rin si Francis na sundan muna siya dahil mayroon pa rin siyang God's Eye mark sa Palace Lord Malong. Mga pakpak ng hangin at kidlat. Huminga ng malalim si Francis at pinaikot ang kanyang Chi of True Spirit sa kakaibang paraan. Weng! Ang langit at lupa ay tila umuungol sa hangin at ugong sa kidlat. Nagsimulang mamuo ang liwanag sa likod ni Francis, sa wakas ay bumuo ng isang pares ng mga pakpak. Ang Wings of Wind and Lightning ay ang sikat na lihim na pamamaraan ng Wind Lightning Emperor. Kaunti lang ang naintindihan ko, ngunit sapat na ito upang mapataas ang aking bilis ng higit sa kalahati. Ang hangin at kidlat ay kumalusko sa likod ni Francis at tila sumasalamin sa hangin at kidlat na Yuan Chi sa hangin. Anong uri ng lihim na pamamaraan iyon? Gamit ang kapangyarihan ng hangin at kidlat upang bumuo ng isang pares ng mga pakpak. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng matandang Su. Sa di kalayuan, nararamdaman ni Princess Jean at ng iba pang miyembro ng Dragon Killing Alliance ang nakakatakot na aura na nagmumula sa pares ng mga pakpak. Walang nag-alinlangan na ang bilis at liksi ni Francis ay tataas ng husto. Siguradong magiging bangungot ito para sa Scarlet Moon Demonic Religion. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang paghinga, ang asul na buhok na kabataan ay hindi gumagalaw sa hangin. Weng! Ang pares ng mga pakpak na nabuo mula sa hangin at kidlat ay nagsimulang kumupas. Anong nangyayari? Ang matandang Su, si Prinsesa Jean, at ang kumpanya ay nataranta. Ang swerte mo talaga. Ang lakas ng hangin at kidlat ni Francis ay nawala habang ang pagod ay lumitaw sa kanyang mukha. Ang dahilan kung bakit huminto ang Wings of Wind and Lightning ay hindi lang dahil hindi siya nakakuha ng sapat na pangunawa, dahil din ito sa kaliwang mata niya. Sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang 10 yarda na lapad na lawa ay nagsimulang umagos ng marahas. Weng! Ang tubig sa loob ng pond ay nagsimulang dumaloy ng pataas, at nagsimula pa itong tumagas. Whoosh! Ang tubig ay patuloy na lumalawak. Paglampas sa 10 yarda na limitasyon at pagpasok sa isang bagong antas. Bumulong si Francis at bumagsak sa lupa, pagod na pagod. Pagkatapos ay sinenyasan ni Francis si Old Su at ang kasama nang dumating sila. Naiintindihan. Tumango si Old Su at mabilis na lumapit si Prinsesa Jean para tulungan si Francis. Yung iba sanay na sa ganito ngayon. Ngumiti si Francis at nakatulog sa magiliw na yakap ni Prinsesa Jean. Ang Iron Dragon Alliance ay nawala ng momentum at control. Oras na para bumalik sa Broken Moon Clan. Napatingin si Old Su sa mga direksyon kung saan nakatakas at umatras ang pinuno ng subdivision at ang Palace Lord Malong. Kasabay nito, sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata. Dida! Ang tubig sa lawa ay patuloy na umaapaw at nagsimulang lumawak sa hugis ng isang lawa. 479. Makalipas ang ilang araw, kasama si Old Su na pinamunuan ang Dragon Killing Alliance, bumalik ang grupo sa Cloud Country at sa Broken Moon Clan. Sa Cloud Area, ang Broken Moon Clan ay ngayon ang pangunahing lugar ng paglaban-laban sa Iron Dragon Alliance. Sa maikling panahon lamang ng ilang buwan, ang Broken Moon Clan ay lumawak ng 2 beses at kabilang sa tuktok ng 13 clans. Kahit na bumalik sa clan, si Francis ay natutulog pa rin. Siya ay inaalagaan ni Prinsesa Jean at ng kumpanya. Sa kabilang banda, inorganisa ni Old Su ang mga miyembro ng Dragon Killing Alliance at sinimulang linisin ang 13 bansa. Napunta ang lahat ayon sa plano.
Sa pagkawala ng pamumuno ng Iron Dragon Alliance, ang lahat ay parang maluwag na buhangin na gumuho sa harap ng mga tropa ng Dragon Killing Alliance. Sa kanila, si Vanji ay dumiretso sa Iron Dragon Country. Mula nang makipaglaban kay Francis, ang kanyang paglilinang at kasanayan sa espada ay tumaas, at walang sinuman ang kanyang katapat. Siyempre, ito ay dahil din sa halos lahat ng pinakamalakas na eksperto mula sa Iron Dragon Alliance ay napatay o nasugatan ni Francis. Maaaring isipin na ang Cloud Area ay sasailalim sa malalaking pagbabago sa mga susunod na panahon. Isang buwan matapos matulog si Francis, inatake ng mga puwersa ng Dragon Killing Alliance ang dalawang malalakas na bansa. Ang Skyreach Strong Country ay unang nabawi ng Dragon Killing Alliance. Pagkatapos ng lahat, ang Dragon Killing Alliance ay pangunahing binubuo ng mga mula sa Skyreach 7 clans at si Old Su ay isa pa nga sa mga nangungunang figure ng clans. Sa makatuwid, ang pag-atake sa Skyreach Strong Country ay natapos ng madali. Matapos bawiin ng Skyreach Strong Country, ang katanyagan ng Dragon Killing Alliance ay nalampasan ng Iron Dragon Alliance. Nagpatuloy lamang ito hanggang sa isang araw bago huminto ang mga yapak ng Dragon Killing Alliance. Sa tiwangwang na lupain ng Iron Dragon Strong Country, isang malaking madilim na kastilyo ang umiral sa gitna ng umaalulong na hangin. Tinakpin ng mga buto ang lupa sa malapit. Old Su, ang kastilyong ito ay angkuta ng Iron Dragon Alliance at marami itong tao mula sa Scarlet Moon Demonic Religion sa loob. Ilang beses na kaming umatake at nagkaroon ng matinding pagkatalo, ngunit hindi na kami makakasulong pa. Ilang true mystic rank figure ang nakatayo sa buhangin na may mga bigong ekspresyon. Nakatayo ang matandang Su na nasa likod ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan niya ang kastilyong ito. Ang buong kastilyo ay napapaligiran ng sandstorm at isang kakaibang itim na ambon na nagpahinto sa mga mula sa labas na makakita sa loob. Ang sinumang may cultivation ay mas mababa kaysa sa true spirit realm ay makikita ang kanilang katawan na magiging isang tumpok ng mga puting buto kung mahawakan man nila ang itim na ambon. Masasabi ng isa kung gaano kakilakilabot ang ambon na ito sa pamamagitan ng mga buto na nakakalat sa paligid ng kastilyo. Makalipas ang kalahating araw, umihip ang hangin sa harap ng kastilyo. Ang 1 o 2,000 eksperto ay hindi na makasulong pa. Sa pag-uulat sa Old Su, 50 hanggang 60 tao ang namatay na sa itim na ambon. Isang true mystic rank at 4 na true human rank ang pumasok para scout out ang kastilyo. 1 oras na ang nakalipas, ngunit hindi namin makontak ang alinman sa kanila. Ang balita sa balita ay ipinadala pabalik sa Dragon Killing Alliance. Tahimik ang matandang Su habang sinisiyasat niya ang kastilyong ito. Sa tuwing ginagamit niya ang kanyang espiritual na kahulugan, nakakaramdam siya ng lamig at pagkabalisa. Hanggang sa isang tiyak na sandali. So, isang malamig na kabataang nakaitim ang lumipad sa kalangitan. Clint, dumating ka sa tamang oras. Alam mo ba ang kakaibang kastilyong ito? Lumingon si matandang Su at kasama ang mga kabataang nakaitim. Si Clint ay lingkod ni Francis at hindi tumanggap ng mga utos mula sa Dragon Killing Alliance, ngunit si Old Su ay humingi ng tulong sa kanya. Ang kastilyong ito ay naiwan ng Scarlet Moon Demonic Religion matagal na ang nakalipas at ito ay lubhang misteryoso. Ang hanay na nakapalibot sa kastilyo ay tinatawag na Devouring Spirit 10,000 Withering Array. Paliwanag ni Clint. Lumalamon na espirito 10,000 Nololante na array. Nanlamig ang mga puso ng nakatataas na echelon nang marinig ang pangalang ito. Ang tumpok ng mga buto ay nagpatunay na ang Devouring Spirit 10,000 Withering Array ay tumutupad sa pangalan nito. Ang Devouring Spirit 10,000 Withering Array ay medyo magulo. Narinig ko na ito dati. Ito ay nagmula sa Scarlet Moon Demonic Religion at maaaring baliwalain ang taktika ng labanan ng pag-overrun sa kanila. Bumantong hininga ang isang true mystic rank elder mula sa grupo. Hehe, ang hanay na ito ay hindi lamang hindi natatakot sa maraming tao na umaatake, maaari din itong palakasin ang sarili mula sa paglamon ng laman at dugo. Ang mas marami kang magpadala ay nangangahulugan na mas tinutulungan mo ito. Si Clint ay walang simpatiya at kumilos na parang walang pakialam sa kanya. Ilang miyembro ng upper echelon ang agad nalungkot at madilim ang mga ekspresyon.
Bago sinunod ni Clint si Francis, siya ay isang henyo ng Scarlet Moon Demonic Religion. Ang kanyang gloating expression ay nagpagalit sa iba. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Clint ay lingkod ni Francis, malamang na sinalakay at pinatay na nila siya ng magkasama. Natahimik sandali ang matandang Sue bago siya nagsalita, gising na ba si Kuya Hanford? Gising na si Master 10 araw na ang nakakaraan, kung hindi, hindi na sana ako pumunta dito sa sarili kong pagsang-ayon. Nagkibit balikat si Clint. Sinunod niya si Francis habang nasa kanyang mga kamay ang kanyang buhay. Hindi siya utusan ng iba. No wonder. Naintindihan ng lahat. Si Clint ay hindi isang taong tumulong sa iba. So, nagising na si Kuya Hanford. Kailan siya darating? Nagpakawala ng hininga ang matandang Sue. Hindi dapat pakialaman ni Francis ang sitwasyon sa cloud area. Naglilinang si Master at darating pagkatapos ng kalahating buwan hanggang 2 buwan. Walang ekspresyong sinabi ni Clint. May sinabi pa ba si Kuya Hanford? Tanong ng matandang Sue. Ito ang sinabi ng guro, aalas ako sa lugar ng cloud sa lalong madaling panahon pagkatapos lumabas sa pag-iisa. Sagot ni Clint. Umalis sa cloud area. Nataranta ang lahat ng naroon. Ano ang nangyayari? Kailangang malaman ng isa na ang Dragon Killing Alliance ay nahaharap sa maraming problema. Hanggat hindi nawasak ang tanggulan ng Scarlet Moon Demonic Religion, patuloy itong nagbabanta sa cloud area. Ganoon ba kaitiwala si Francis na magagawa niyang sirain ang Moog pagkatapos niyang dumating? Nabahala ang ilan sa nakatataas na echelon. Tumigil si Clint at walang sinabi, ngunit nakaramdam siya ng panghihinayang sa kanilang pagtatanong at hinala. Naalala niya ang isang alaala sa kanyang isipan. Paggising ni Francis, at ang aura na nagmula sa kanyang kaliwang mata. Si Clint ay pinagpawisan kahit ngayon. Sabihin sa lahat na huwag umatake. Utos ng matandang Sue. Nagpasya siyang pag-isipang mabuti at maghintay ng ilang sandali. Hindi pinalampas ng matandang Sue ang pagbabago sa ekspresyon ni Clint. Ang lakas ni Francis ay malamang na tumaas ng husto pagkatapos ng oras na ito. Ngunit bakit bigla siyang umalis sa cloud area? Naguguluhan ang matandang Sue. Nakapikit na ngayon si Clint at nanatiling tahimik. Sa isang kisap mata, lumipas ang isa pang ilang araw. So. Dalawang matalas na aura ang nagmula sa kabilang panig ng disyerto. Isang nakakatakot na layunin ng espada ang lumitaw sa tabi ng may-ari. Vanji. Ang numero 1 sword cultivator sa cloud area. Ang mga eksperto mula sa cloud area ay hindi napigil ang mapabulalas. Isa sa dalawang bagong dating ay isang dilag na malinaw ang pananamit. Si Vanji iyon. Kasama niya ang babaeng nakaputi. F*6, yung babaeng yun na naman. Si Clint ay sininok. Noong nakaraang pagkakataon, sa Broken Moon Clan, itong Elder Baker ay may layuning pumatay sa kanya. Kung hindi dahil kay Francis, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Nanlalaman na espiritu 10,000 nalalante na array. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Elder Baker habang nakatitig sa tumpok ng mga puting buto at napabulalas. Talagang karapat-dapat siyang maging elder ng 10,000 Sword Clan dahil agad niyang nakilala ang hanay na ito. Elder Baker, napakalakas ba ng array na ito? Puno ng kumpiyansa ang boses ni Vanji. Walang ibig sabihin ang mga numero sa array na ito at sa halip ay tataas ang kapangyarihan nito. Ang tanging paraan para masira ang array na ito ay para sa isang eksperto na sumingil at sirain ang A of the array. Gayunpaman, kung mayroong isang eksperto sa kastilyong ito, kung gayon ito ay magiging mahirap. Mataimtim ang ekspresyon ni Elder Baker. Nagkaroon ng tipak ng aura sa loob ng kastilyo na nagpabagabag kay Elder Baker at bahagyang na pressure. Sa paglipas ng panahon, parami ang mga elite na nagtipon sa harap ng kastilyo. Sa panahong ito, malinaw na may mga eksperto na sinubukang subaybayan ang kastilyo, ngunit wala sa kanila ang bumalik. Nanatiling tahimik ang matandang So at hindi umatake. Kasabay nito, sa loob ng isang lihim na bulwagan sa Broken Moon Clan. Weng! Nakapikit ang mga mata ng isang kabataang may asul na buhok, at nagpaaninag siya ng malamig na hangin.
Ang mga singsing na ito ng malamig na hangin ay may kapangyarihang nakakapagpalamig ng kaluluwa. Lumitaw. Gamit ang isang weng, isang kalahating transparent na anino ng isang sibat ang lumitaw sa kanyang palad. Tila nanginginig ang hangin sa hitsura nito at isang hindi maipaliwanag na lamig ang nagpalamig sa lugar. Ang nakakatakot na aura na ito ay sapat na para hindi makahinga ang mga nasa True Lord rank. Sa wakas ay magagamit ko na ang isang maliit na tipak ng kapangyarihan ng Ice Imperial Spear. Bago ang pambihirang tagumpay sa aking God Spiritual Eye, hindi ito magagawa ng aking bloodline. Huminga ng malalim si Francis. Sa sandaling ito, isang anino ng asul na yelo na sibat ang lumitaw sa kanyang palad. Ito ay ang eksaktong kaparehong imahe ng Ice Imperial Spear. Ang kagalakan mula sa pambihirang tagumpay na ito ay higit pa sa pambihirang tagumpay sa espiritual na mata ng kanyang Diyos. Makalipas ang kalahating hininga. Sure! Nawala ang anino ng Earth Grade na sandata sa kamay ni Francis. Bahagyang pagod ang ekspresyon niya at ipinikit ang mga mata. Sa sukat ng kaliwang mata niya. Tumulo. Ang isang asul na lawa, higit sa 100 yarda ang lapad, ay kasing kalmado ng salamin. Gumalaw ang isip ni Francis at lumitaw ang isang misteryosong whirlpool sa gitna ng maliit na lawa. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay tuluyang nasira. Ang sukat ng kanyang kaliwang mata ay ipinahayag na ngayon sa pamamagitan ng hugis ng isang lawa, at ito ay 14 hanggang 15 yarda ang lapad. Higit pa rito, ang mga natitirang bakas ng Wood Spirit Soul Essence na naabsorb ni Francis sa Purple Saint Roans ay kinuha din, kung hindi, ang tubig sa lawa ay hindi aabot ng ganoon kabilis. Si Francis mismo ay hindi alam kung anong antas ang naabot ng kanyang kaluluwa, ngunit sigurado siya na ito ay mas malakas kaysa kay Luceni, na nasa kalahating hakbang na Origin Core Realm. Weng! Ibinuko ni Francis ang kanyang mga braso at isang kapansin-pansing pares ng kalahating transparent na mga pakpak na gawa sa hangin at kidlat na nakakondensed. 480. Isang pares ng mga pakpak na gawa sa hangin at kidlat ang lumitaw sa likod ni Francis. Marahan silang pumapalakpak na nagpatawag ng umaalulong na hangin. Ang tipak ng aura ay dumaan sa bulwagan at umalangaw-ngaw sa hangin at kidlat na Yuan Chi sa labas. Sa puntong ito ng oras, ang mga pakpak ay higit na nakadikit kaysa dati. Ang aking mga pakpak ng hangin at kidlat ay nasa mga unang yugto pa lamang at magagamit lamang sa paglipad sa kasalukuyan. Ang tunay na Wings of Wind at Lightning ay may mga maalamat na kasanayan, tulad ng paglipad ng 10,000 milya sa isang iglap, paglipad sa labas ng mundo, pagdaan sa kalawakan. Lumitaw ang pag-asa sa mukha ni Francis. Ang Wind Lightning Stone tablet sa kanyang isip ay bumuo ng mental energy world na naglalaman ng maraming impormasyon. Gayunpaman, halos 1% lang ng buong Wind Lightning Stone tablet ang naintindihan ni Francis. Sa loob ng kanyang pinagmumulan ng tunay na espiritu, mayroong paminsan-minsang pagkislap ng malabong kulay ube na naglalaman ng tunay na espiritu na apoy ng hangin at kidlat. Transparent, azure, purple, scarlet, gold. Ito ang mga ranking sa Wind Lightning Stone tablet. Dahil sa Wind Lightning Palm, Lightning Inheritance, at iba pa, nilinang ni Francis ang azure na kulay sa maximum. Kasabay nito, may narinig na boses mula sa labas, Chapter Leader Hanford, tapos ka na sa wakas. Kailan tayo babalik sa Canopy Great Country? Ang aura mula sa Wings of Wind and Lightning ni Francis ay bumulaga sa mga nasa labas. Sure! Hindi nagbago ang ekspresyon ni Francis habang kumupas ang Wings of Wind and Lightning. Gamit ang isang kiyo, nawala siya at lumitaw sa labas. Sa labas ng bulwagan, isang lalaki at babae ang nakatayo sa kaliwa at kanan ni Francis, at tila sila ay umaasa. Sanfeng, Darcy, sinabi ko na sa iyo na babalik ako sa Canopy Great Country kapag natapos na ang negosyo ko dito. Mahinang sabi ni Francis, hindi nagtataka kung bakit nandito ang dalawa. Noong natutulog si Francis, ang dalawang henyong ito na lumahok sa Sacred True Dragon Gathering ay dumating sa 13 bansa at natagpuan ang Broken Moon Clan.
Ang kanilang mga resulta sa Sacred True Dragon Gathering ay hindi inaasahang maganda, higit sa lahat dahil sa katotohanan na pinrotektahan sila ni Francis at nailigtas ang kanilang Sacred True Dragon Token, na nagpapahintulot sa kanila na tumagal hanggang sa huling daan. Si Sanfeng at Darcy ay lumabas mula sa kani-kanilang mga mana ilang buwan na ang nakalipas. Siyempre, ang mga pinuntahan nila ay mga normal na maliliit na mana at medyo mas ligtas. Gayunpaman, kahit na noon, ang kanilang paglilinang at lakas ay tumaas ng mabilis. Sapat na para sa kanila na maabot ang pinakamataas na antas ng mga henyo sa buong kontinente. Chapter Leader Hanford, pagkatapos ng Sacred True Dragon Gathering, hindi sumuko ang Deputy Patriarch, kaya nagpadala siya ng mga tao sa scouting. Mayroong higit pa sa ilang puwersa na interesado sa iyong kinaroroonan. Ngumiti si Sanfeng at sinabi, "Tama, pumunta kami sa cloud area para tingnan kung swerte ba kami at para matapos namin ang aming gawain, pero hindi namin akalain na nandito ka talaga. Pero, Chapter Leader, palagi kang natutulog o nag-iisa at hindi man lang kami kinakausap." Nakapout si Darcy. "Kumpletuhin mo ang iyong gawain. Paano nakatitiyak ang Deputy Patriarch na hindi ako namatay sa mana?" Tanong ni Francis na may kakaibang ekspresyon. "Hindi ako sigurado, ngunit ang Deputy Patriarch ay pumunta upang makita ang Six Warlock Divine Sage at maaaring nakatanggap ng ilang impormasyon." Umiling ang dalawa na hindi sigurado. 6 na Warlock Divine Sage. Pinaikit ni Francis ang kanyang mga mata at may kakaibang sensasyon ang kanyang God Spiritual Eye. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa Six Warlock Divine Sage. Tila, si Empress Qin ay dating disipulo ng Six Warlock Divine Sage. "Relax, kahit na hindi mo ako minamadali, babalik ako sa Canopy Great Country, ngunit hindi bago ko alisin ang mga banta ng cloud area." Pinigilan ni Francis ang dalawa. Ang cloud area ay isang mapanglo at tigang na lugar para sa dalawang ito na nagmula sa Canopy Great Country. Ito ay kulang sa mga mapagkukunan at Heaven Earth Yuan Chi, at ang kanilang bilis ng paglilinang ay mas mabagal. Sina Sanfeng at Darcy ay hindi gustong manatili rito ng mas matagal kaysa sa kailangan nila. Pagkalipas ng 2 araw, sa tiwangwang na disyerto ng Iron Dragon Country, ang layer ng itim na ambon na nakapalibot sa kastilyo ay hindi humina. Sa kabaligtaran, ito ay naging mas masama at masama. Ang mga tambak ng buto ay nakasalansan sa paligid ng kastilyo. Ang ilang libong elite mula sa Dragon Killing Alliance ay nakapalibot sa kastilyo, ngunit kahit na noon, hindi sila nakaramdam ng ligtas. Jang! Shushu! Ilang kapansin-pansing sinag ng liwanag ng espada ang tumama sa itim na ambon na nakapalibot sa kastilyo, at agad na lumitaw ang mga bitek sa paligid ng lugar na iyon. Sa kalangitan, sina Vanji at Elder Baker ay inatake at niyanig ang Devouring Spirit 10,000 Withering Array. Ang mga pag-atake ni Elder Baker ay kasing ganda ng bahaghari at makikita sa loob ng 10 milyang radius. Ang Elder Baker na ito ay talagang karapat-dapat na magmula sa numero 1 Sword Clan ng Northern Continent. Anumang casual na pag-atake mula sa kanya ay naglalaman ng walang kapantay na kapangyarihan na hihigit sa sinuman sa cloud area. Walang matandang True Lord rank ang malamang na makakaparehan niya rito. Ang mataas na echelon ng Dragon Killing Alliance, kasama si Old So at ang kumpanya, ay gumagalang kay Elder Baker. Wala sa kanila ang nagtitiwala na mahaharangan nila kahit isang atake mula sa kanya. Nakakatakot din ang Vanji na iyon. Matapos makapasok sa 7 Sword Inheritance, ang kanyang sword intent ay maaari pang pumatay sa early stage True Lord ranks. Hindi masusukat ang kanyang kinabukasan. Baka mamaya maabot niya ang antas ni Sword Saint Waxi. Ang kapangyarihang ipinakita ni na Elder Baker at Vanji ay isang bagay na maaari lamang tingnan ng Dragon Killing Alliance. Gayunpaman, ang Devouring Spirit 10,000 Withering Array ay mas mahirap kaysa sa inaakala. Bagaman ang kanilang mga pag-atake ay madaling makalusot sa itim na ambon, ang mga sirang lugar ay gagaling sa kanilang sarili pagkatapos ng ilang paghinga. Hanggat mayroong sapat na Primal Crystal Stones at sapat na hangin ng kamatayan dito, ang Devouring Spirit 10,000 Array ay patuloy na mababawi. Tumingin si Clint mula sa malayo na may lamig.
Ang moog na ito ay halatang puno ng hangin ng kamatayan. Makikita kung gaano karaming mga buto ang naroon. 10,000 espada na tumatagos sa puso. Ikinaway ni Elder Baker ang kanyang manggas at ang mga sword beam ay bumuo ng napakagandang liwanag. Dahil sa kapangyarihan ng espadang ito, nawala ng kulay ang araw at buwan, at ang mga eksperto na nanunood ay parang tinusok ang kanilang mga puso. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay halos lumampas sa True Lord rank. Nanginig ang puso ng matandang Su. Hindi pa siya nakakita ng isang tao na may ganoong nakakatakot na kapangyarihan sa labanan kabilang si Francis. Nakita ng lahat ang isang makinang na sinag ng liwanag ng espada na tumago sa kastilyo. Ang isang malaking bahagi ng itim na ambon ay naglaho, na nagpapakita ng ilan sa mga tanawin sa likod. 10,000 Sword Technique. Pagkatapos ng ilang daang taon, nakita ko ulit ang teknik na ito. Tadhana ba ito? Isang misteryosong boses ang umalangaw-ngaw mula sa kastilyo. Napakahina ng boses at may lamig dito. Nanginginig ang puso ng ilang libong eksperto sa harap ng kastilyo. Ang mga nasa True Spirit Realm na mas sensitibo ay nanginginig sa pagkabalisa. Ang garalgal na boses ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan na maaaring dumaan sa kaluluwa. Sino ka? Nagbago ang ekspresyon ni Elder Baker. Nakaramdam siya ng aura na nagpabagabag sa kanya, na nasa pinakamataas na True Lord rank. Isang hugis tao na, skeleton, ang biglang lumitaw sa itaas ng kastilyo. Ang katawan nito ay pinaghalong ginto at pilak, at ang dalawang madilim na pulang apoy ay tila lumundag sa mga saksakan nito. Ang misteryosong kalansay ay nakipagpalitan ng tingin kay Elder Baker at ang huli ay kumilos na para bang siya ay nataman. Ang mental energy aura na ito, isa ba itong sovereign sa Origin Core Realm? Hindi, sa pinakamaganda ay maaari lang itong nasa half-step na Origin Core Realm, o kung hindi, hindi na ito kailangang magtago sa likod ng array. Ang mga mata ni Elder Baker ay kumislap ng hindi sigurado, ngunit siya ay nagpakawala ng hininga sa huli. Hanggat ang kalaban ay wala sa Origin Core Realm, hindi siya natatakot sa anumang hamon dahil sa kanyang pinakamataas na True Lord rank cultivation. Sure! Isang itim na watawat ang lumitaw sa harap ng balangkas na malumanay na kumalabog, at sinimulan nitong ayusin ang puwang sa hanay. Huwag mo nang isipin iyon. Malamig na tumawa si Elder Baker at nakipagtulungan kay Vanji para umatake patungo sa puwang. Tigilan mo sila. Tumunog ang garalgal na boses ng misteryosong kalansay. Oo, Division Leader. Ilang dosenang figure ang lumitaw malapit sa kastilyo. Ang pinakamahina sa mga aura na ito ay nasa pinakamataas na True Human rank. Ang tatlong pinakamalakas na aura ay nasa True Lord rank at sila ay nakatayo sa isang hilera sa kalangitan. Ang isa sa kanila ay isang chubby figure na may hawak na higanteng battle axe. Natulala ang ekspresyon niya at nakakatakot ang amoy. Subdivision Leader Barry. Hindi siya patay. Nagulat ang matandang So at ang kumpanya. Ang Subdivision Leader na si Barry ay malubhang nasugatan ni Francis at napakaliit ng tsansa na mabuhay siya. Hindi, marahil siya ay isang buhay na patay na tao ngayon. Siya ay ginawang isang ghost corpse na may lihim na pamamaraan upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan sa labanan, ngunit maaari lamang siyang makaligtas sa loob ng 1 o 2 buwan. Malamig na tiningnan ni Clint ang tatlong True Lord rank aura. Isang pinuno ng subdivision ng Scarlet Moon Demonic Religion. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Elder Baker. Ang cultivation ni Subdivision Leader Barry ay umabot na sa pinakamataas na True Lord rank at siya ay nasa kaparehong antas ng kanya. Para magawang isang Ghost Corpse ang isang peak True Lord rank. Ang skeleton na ito ay halatang nasa Division Leader level. Bahagyang nanginginig ang boses ni Clint, ngunit walang nakakaalam kung ito ay dahil sa takot o excitement. Pinuno ng Scarlet Moon Division. Ang mga puso ng Dragon Killing Alliance ay nanginginig sa takot at pagkabigla. Ang mga division leaders ay ang pinakamataas na echelon sa Scarlet Moon Demonic Religion kahit noong unang panahon. Makalipas ang ilang daang taon, muling lumitaw ang miyembrong ito ng mataas na echelon. Gaano kalaki ang gulat nito sa maliit na lugar ng Cloud?
Muling lumitaw ang itim na ambon at nilubog ang figure ng Skeletal Division Leader. Patayin. Ikinaway ng Subdivision Leader ang kanyang battle axe at sinugod kina Elder Baker at Vanji. Sa kaliwa at kanan ni Barry ay ang Palace Lord Malong at isa pang matanda na nakasuot ng kulay abo. Pareho silang nasa late stage na True Lord rank. Isang pinakamataas na True Lord rank, dalawang late stage na True Lord ranks. Gaano kaitikot ang kombinasyong ito? Sa likod ng tatlong True Lord ranks ay may mga karagdagang malalakas na aura sa True Spirit Realm na nagtago sa ambon at nagtanggol sa kastilyo. Nagsimula na ang labanan. 481. Sa harap ng kastilyo, ang itim na ambon ay naghiwa-hiwalay at mabilis na nakabawi. Patayin. Ang mga elite ng Dragon Killing Alliance ay sumugod patungo sa puwang. Sina Elder Baker, Vanji, Old Su, at 12 ng mga eksperto sa True Spirit Realm ay pumasok sa labanan. Sa ambon, iwinagayway ni Subdivision Leader Barry ang kanyang higanting battle axe at pinaghiwa-hiwalay ang lupa ng walang kapantay na kapangyarihan. Sa tabi ng pinuno ng subdivision na si Barry ay si Palace Lord Malong at isang elder na may kulay abong damit, na parehong nasa late stage na True Lord rank, at itinulak nila pabalik sina Oldso at Vanji. 10,000 espada nagbabalik sa isa. Sumigaw si Elder Baker habang winawagayway ang kanyang manggas, lumilikha ng nakakasilaw na mga sinag ng liwanag na nagsama-sama at nagpaulan kay Subdivision Leader Barry. Ding! 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 Ang Subdivision Leader na si Barry ay iwinagayway ang kanyang palakol, na hamarang sa mga pag-atake ni Elder Baker at nagpadala ng mga kislap na lumilipad kung saan-saan. Sa mga tuntunin ng mga numero at pinakamataas na antas ng lakas, ang Dragon Killing Alliance ay may kalamangan. Gayunpaman, ang panig ng kastilyo ay hindi natatakot sa kamatayan, at ang tatlong tao na hamarang sa daan ay nasa huling yugto ng True Lord rank. Ang pinakamahalaga, ang kastilyo ay may ganoong hanay, at ang itim na ambon ay parang moat ng kamatayan. Ang mga nasa ilalim ng True Spirit Realm ay hindi maaaring hadlangan ang kapangyarihan. Ang pinakamaliit na pagpindot ay magreresulta sa pagkabulok ng kanilang laman at sa huli ay magiging isang tumpok ng mga puting buto, na magiging mapagkukunan para sa Devouring Spirit 10,000 Withering Array. Maging ang mga nasa True Spirit Realm ay maaapektuhan at mawawala ng kaunting lakas sa labanan. Ang normal True Human ranks ay mawawala ng 50% ng kanilang lakas sa ambon na ito, samantalang ang mga nasa True Mystic rank ay mawawala ng 20 hanggang 30%. Ang mga nasa True Lord rank ay hindi gaanong naapektuhan, natalo lamang ng halos 10% ng kanilang lakas sa labanan. Sa kabilang panig, ang kastilyo ay may 12 ng mga figures sa True Spirit Realm. Hindi ka panipaniwala, ang mga taong ito ay hindi naapektuhan ng itim na ambon. Karapat-dapat talaga siyang maging division leader. Kinokontrol ang array para ang kalaban lang ang maapektuhan. Si Clint ay nakatayo sa malayo at humanga nang hindi pumasok sa labanan. Ang kanyang bloodline ng mata ay halos hindi makatingin sa Skeletal Division Leader sa kailaliman ng kastilyo. Whoosh! Ang itim na bandila sa harap ng Skeletal Division Leader ay patuloy na kumakaway at kinokontrol ang itim na ambon sa paligid ng kastilyo. Si Clint ay napakaingat, sinisigurado na hindi direktang tumingin sa Skeletal Division Leader kung sakaling siya ay ma-detect. Kapag ang isa ay umabot sa antas ng isang division leader, ang kanilang mga pamamaraan ay hindi maisip. Ang pagpatay sa isang True Mystic rank ay maaaring gawin sa isang pag-iisip lamang. Ding! Ding! Shoo! Pang! Bam! Boom! Ang dalawang panig ay nagsimula ng isang mainit na labanan malapit sa puwang. Ang laban ni Elder Baker at Subdivision Leader Barry ay yumanig sa langit at lupa. Ang nakapalibot na daang yarda ay isang lugar ng kamatayan. Walang sino man sa ilalim ng True Lord rank ang makakaligtas doon. Ding ding ding. Ang pinuno ng subdivision na si Barry ay dahan-daang pinilit na ipagtanggol, winawagayway ang kanyang battle axe upang bumuo ng isang axe wall. Napakalakas ng babaeng ito ng 10,000 Sword Clan. Kahit si subdivision leader Barry ay pinipigilan niya.
Nagulat si Palace Lord Malong at ang ibang late stage na True Lord rank. Hindi patas ang labanan ng dalawa. Una, si Elder Baker ay naapektuhan ng Devouring Spirit 10,000 Withering Array at nawala ang 5% ng kanyang buong lakas. Pangalawa, si Barry ay isang power-type cultivator na kasalukuyang nagtatanggol. Kinailangan ni Elder Baker na makipag-away ng direkta kay Subdivision Leader Barry na siyang pinaka-hindi epektibong paraan. Gayunpaman, kahit na noon, pinipigilan niya si Barry. Kung ikukumpara sa kanya, umasa si Francis sa bilis, liksi, at kapangyarihan ng kanyang bloodline. Kung si Francis ay makikipag-away sa Subdivision Leader na si Barry, tiyak na matatalo siya. Ngunit nagawa ni Elder Baker ang hindi niya magagawa sa sitwasyong ito. Hindi masama, hindi masama. Ang iyong 10,000 sword technique ay dapat na sanay na sa ika-14 na antas at may pag-asa na maabutin ang Janfeng na iyon mula noon. Ang mahiwagang garalgal na boses ay umalangaw-ngaw mula sa kastilyo. Sino ka ba? Ang puso ni Elder Baker ay nanginginig ng mahina nang marinig niya ang mga salitang, Janfeng. Hehe. Noon, si Janfeng ay wala pang 100 taong gulang ngunit malapit na siyang makapasok sa Origin Core Realm para maging pangalawang Sword Saint. Nagbayad ako ng malaking halaga para patayin siya. Lumitaw ang figure ng Skeletal Division Leader sa itaas ng kastilyo sa isang posisyon kung saan makikita siya ng lahat. Janfeng ang lolo ko. Kaya ikaw ang salarin mula sa Scarlet Moon Demonic Religion na pumatay sa kanya. Nanlamig ang mukha ni Elder Baker habang pinuputol niya ang mga sword beam na puno ng layuning pagpatay patungo sa Skeletal Division Leader sa hangin. Ang Skeletal Division Leader ay tumawa at iwinagayway ang kanyang bandila, na lumikha ng isang dragon ng ambon na nasusunog sa isang iskarlata-lilang apoy. Boom! Ang mga sword beam na pinutol ni Elder Baker ay nawasak ng Skeletal Division Leader sa isang iglap. Nang ibabaw sa langit na walang hangganan na slash. Sinamantala ng Subdivision Leader na si Barry ang pagkakataong ito para ipadala si Elder Baker na lumipad pabalik ng 12-12 yarda. Shoo! Napunit ang damit ni Elder Baker at may naiwan na sugat sa kanyang balat na puti nyebe. Guru! Bulalas ni Vanji. ZZZ. Bakit hindi mo pinapansin ang aking Devouring Spirit 10,000 Withering Array? Mapaglarong tanong ng Skeletal Division Leader. Patuloy niyang iwinagayway ang bandila at kinokontrol ang ambon. Ang kakaiba ay ang Skeletal Division Leader ay nanatili sa hangin sa itaas ng kastilyo at hindi hinabol si Elder Baker o sinuman. Hindi maganda ang sitwasyon para sa Dragon Killing Alliance, at ang Scarlet Moon Demonic Religion ay mayroon pa ring Division Leader na nanunood. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya? Pinanood ni Clint ang labanan ng walang mga palatandaan ng pakikialam. Bagamat siya ay lingkod ni Francis, walang makakapag-utos sa kanya. Sa harap ng kastilyo, bahagyang nasugatan si Elder Baker dahil sa paglihis ng kanyang atensyon, ngunit sinugod pa rin niya ang Subdivision Leader na si Barry. Gayunpaman, malinaw na nabawasan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban at hindi na siya casual gaya ng dati. Ang puwang sa ambon ay lumiliit at lumiliit. Halos hindi nakayanan ng matandang So ang isa pang may kulay abo na late stage na True Lord rank, ngunit napaatras pa rin siya. Mabilis na naayos ang butas sa ambon at nagsimula pa itong kumalat palabas. Lahat, humanda sa pag-atres. Ang ekspresyon ng matandang So ay nagbago ng husto. Kahit na may ganoong magandang pagkakataon, ang Dragon Killing Alliance ay hindi makalusot sa hanay. Nangangahulugan ito na ang kanilang pagkakataon na magtagumpay ay magiging mas mababa pagkatapos maayos ang array. Higit pa rito, ang Skeletal Division Leader sa hangin ay parang isang invisible na bundok na naging dahilan para hindi makahinga ang lahat. Ang ideya ng aktwal na pakikipaglaban sa Skeletal Division Leader ay hindi maiisip. Hehe, huli na. Ang Skeletal Division Leader ay iwinagayway ang itim na bandila at ipinatawag ang nagninangas na itim na ambon mula sa langit patungo sa puwang. Boom! Ang nagninangas na itim na ambon ay nagsimulang bumuo ng hugis at sulok na Scarlet Purple na pader ng apoy na nagkulong sa lahat sa loob, na humaharang sa kanilang dinadaanan. Hindi maganda.
Ang itaas na echelon ng Dragon Killing Alliance ay lumingon at nakitang nakaharang ang pader ng apoy sa kanilang paglabas. Higit pa riyan, ang apoy ay kinokontrol ng itim na bandila, na nagbibigay ito ng higit sa 10 beses na lakas ng normal na itim na ambon. Walang landas ng pag-urong. Ang itaas na echelon ng Dragon Killing Alliance ay may kulay abong mga ekspresyon. Ang normal True Spirit Realms ay magiging puddle ng dugo at tubig kapag nahawakan nila itong itim na ambon na kontrolado ng itim na bandila, at ang pader ng apoy sa likod nila ay mas nakakatakot dahil naglalaman ito ng core flame ng Skeletal Division Leader. Wala ka sa half-step Origin Core Realm. Namutla ang mukha ni Elder Baker at nahulog siya sa kawalan ng pag-asa. Kaya ganyan. Ang tunay na layunin ng Skeletal Division Leader ay tapusin ang buong upper echelon ng Dragon Killing Alliance ng sabay-sabay. Nagpakita si Clint ng hitsura ng pangunawa. Tungkol naman sa cultivation ng Skeletal Division Leader. Bilang bahagi ng upper echelon ng Scarlet Moon Demonic Religion, hindi nakakagulat para sa kanya na magkaroon ng cultivation ng Origin Core Realm. ZZ? Noon? Nasa middle high ako sa 12 dibisyon. Kahit na ilang taon pa lang akong nagising at hindi pa nakaka-recover, hindi pa rin may kukumpara sa akin ang mga nasa half-step na Origin Core Realm. Ang Skeletal Division Leader ay may mapagmataas na ekspresyon. Sa wakas ay nakulong niya ang buong upper echelon ng Dragon Killing Alliance. Sa puntong ito, ang buong Dragon Killing Alliance, kabilang si Elder Baker, ay nasa buhay o kamatayan na sitwasyon. Ang pag-charge pasulong ay walang pagkakataong manalo. Ang pag-urong ay lalapit lamang sa kamatayan. Higit pa rito, hindi pa umaatake ang Skeletal Division Leader. Siya ay nagpaplano sa buong panahon. May isa pa. Ang mga pulang apoy sa mga mata ng Skeletal Division Leader ay tila lumundag habang nakatitig siya sa Palace Lord Malong. Division Leader, anong utos mo? Tumindig ang balahibo ni Palace Lord Malong matapos tingnan ng matagal. May something ba sa mukha niya? Pinanood ni Clint ang eksena ng walang simpatiya. Dapat ko bang sabihin kay Francis? Nag-alinlangan si Clint. Naalala niya ang sinabi ni Francis sa kanya noon, hindi mo kailangang lumahok sa labanan, ngunit kung nasa panganib ang Dragon Killing Alliance, hipyuan ang Dark Heart Seed sa iyong isipan. Mararamdaman ko ito at tutulong. Ang Dark Heart Seed ay isang espesyal na marka na iniwan ni Francis sa kaluluwa ni Clint. Ang markang ito ay iba kaysa sa God's Eye Mark dahil ito ay pangunahing nakatuon sa pagkontrol sa iba. Habang nag-aalangan si Clint, miyaw-miyaw. Isang maliit na kulay pilak na kulay abo na pusa ang lumitaw ng wala saan. Umakyat ito sa balikat ni Clint at marahang tinapik ang kanyang leeg. Nanlamig ang katawan ni Clint at ngumiti siya ng mapait. Minamaliit niya si Francis. Paanong si Francis ay walang backup na plano pagkatapos bigyan si Clint ng isang mahalagang gawain? Nang walang anumang pag-aalinlangan, itinulak niya ang kanyang mental energy patungo sa Dark Heart Seed. Ang Skeletal Division Leader ay tila biglang may naramdaman at lumingon sa direksyon ni Clint habang ang apoy ay tumalon sa kanyang mga saksakan. Shua! Isang malaking mental energy aura ang biglang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng kastilyo. Maging ang mga nasa True Lord rank ay nakaramdam ng hindi makahinga. Sino nandyan? Tumalon ang puso ng Skeletal Division Leader. Isang malaking mata ang lumitaw sa langit at tila kasama ng langit at lupa habang malamig itong tumingin sa kanya. Iyan ay. Ang mga puso ng mga eksperto sa Dragon Killing Alliance ay nanginginig at nakaramdam sila ng pagnanasang Yumoko. Nandito na naman. Ang Palasyo Lord Malong ay sininok, halatang may masamang alaala pa rin. ZZZ. Matagal na kitang hinintay. Ang marka sa Malong ay iyong ginagawa, tama. Kahit na ang Skeletal Division Leader ay nagulat sa kung paano lumitaw ang Eye of Heaven, hindi siya masyadong nagulat dito. 482. Napapalibutan ng itim na ambon ang hangin sa itaas ng kastilyo. Ang ginto at pilak na kalansay ay tumingin sa Eye of Heaven. Ang mga buto ng Skeletal Division Leader ay tumayo mula sa ambon at ang pulang apoy ay tumalon sa mga butas ng mata nito. Tumingin ito sa Eye of Heaven nang walang takot.
Malamig na tinitigan ng Eye of Heaven ang Skeletal Division Leader para sa isang hininga bago tumunog, kaya ikaw. So ikaw pala. Ang boses na ito ay umalangaw sa buong dimensyon ng enerhiya ng pag-iisip at naging sanhi ng pag-uusap ng iba. Anong nangyayari? Kilala ba ni Francis ang Skeletal Division Leader? Maghintay, ang Skeletal Division Leader ay isang figure mula sa ilang daang taon na ang nakalilipas at si Francis ay wala pang 20 taong gulang. Parehong kaibigan at kalaban ay nagulat at nabigla. Sa wakas ay nagkaroon ng oras si Elder Baker, Otsu, at ang kumpanya para magpakawala ng hininga. Sa kabilang banda, naging maingat si Subdivision Leader Barry at Palace Lord Malong. Pinababa nito ang presyon mula sa Iron Dragon Alliance. Sa sandaling ito, nakaramdam si Elder Baker ng malaking mental energy pressure habang pinagmamasdan niya ang Eye of Heaven. Nahigitin na kaya ng soul power ni Francis ang kanya. Ang kamalayan ni Francis ay nasa mga ulap habang siya ay tumitingin pababa. Pagkatapos ng pambihirang tagumpay ng espiritual na mata ng Diyos at ganap na hinihigop ang Wood Spirit Soul Essence, ang aking kaluluwa ay tumago sa isang bagong antas. Iba ang pakiramdam ni Francis kaysa dati. Noong nakaraan, sa tuwing gagamitin niya ang Eye of Heaven, ang kanyang enerhiya ay mabilis na mauubos at tila ito ay maaaring mawala anumang oras. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang Eye of Heaven ay mas stable at condensed kaysa dati. Kilala mo ako. Pwede bang? Tila tumalon-talon ang apoy sa mga saksakan ng Skeletal Division Leader na parang may iniisip. Tama, nakilala ni Francis ang Skeletal Division Leader dati. Noon, sa Sky Cloud Forest, si Francis ay nag-scout ng isang skeleton na abnormal na mahina. Naalala pa ni Francis ang eksena mula sa araw na iyon. Ang kalansay na iyon ay nag-iwan ng marka kay Francis na nagparamdam sa kanya ng pagkasuklam sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos noon, ginamit ni Francis ang mapanganib na kapangyarihan ng 100 Graves Forbidden Ground para masira ang marka, nagbabayad ng mabigat na presyo at bumagsak pa sa kanyang paglilinang. ZZ. Interesting. Siguro ito ang tadhana. Dumating ka na rin pagkatapos ng ilang taon. Ang Skeletal Division Leader ay tila may naalala rin at ang hangarin sa pagpatay ay tila naganap mula sa mga mata nito. Sure. Ang figure ng Skeletal Division Leader ay biglang nawala sa isang iglap. Dark Ghost Prison. Ibinuko ng Skeletal Division Leader ang bibig nito. Who? 4 na bola ng kakaibang nakakatakot na apoy ang lumitaw, bawat isa ay halos 2 yarda ang lapad, at naglabas ng nakakatakot na aura. Ang 4 na bola ng kakaibang nakakatakot na apoy ay nagsimulang magpadala ng mga linya ng berdeng aura na bumuo ng isang bilangguan na nakakuha ng Eye of Heaven. Hindi maganda. Bulalas ng upper echelon mula sa Dragon Killing Alliance. Mukhang handa na ang Skeletal Division Leader para sa Eye of Heaven at gumamit ito ng mahiwagang pamamaraan. Sa kalangitan, ang mga aura ng 4 na malagim na bola ng apoy ay nagsimulang tumaas ng mabilis at umabot sa True Lord rank. Hindi sila gawa sa laman at dugo, sila ay nasa espiritual na anyo. Sa mga tuntunin ng pisikal na pag-atake, ang 4 na malagim na bola ng apoy ay hindi kasing lakas ng normal na True Spirit Realms, ngunit mahusay ang mga ito sa mga pag-atake ng mental energy. Sa puntong ito ng oras, ang 4 na bola ng apoy ay lumikha ng isang bilangguan na bumabalot sa mata ng langit. ZZZ. Ang Dark Ghost Prison ay partikular na ginawa para sa pagsugpo sa mga espiritual na anyo at maaaring magdulot ng maraming pinsala sa mga ito. Halimbawa, kung may dumating na multo dito, hindi sila makakatakas. Kakaibang tumawa ang Skeletal Division Leader. Isang madilim na pulang apoy ang lumabas mula sa butas ng mata nito at pumasok sa Dark Ghost Prison. Sisiguraduhin kung hindi ka na rin makakabalik. Ang malalim na garalgal na boses ay umalangaw sa buong kastilyo. Ang Eye of Heaven ay hindi gumalaw sa loob ng bilangguan. Ang Skeletal Division Leader ay nagpakawala ng sizzles ng dark red flame na mabilis na bumagsak sa Eye of Heaven. Ang bloodline ng mata ni Francis ay nakapagpapabuntong hininga sa iba. Sa kasamaang palad, ang Skeletal Division Leader na ito ay dalubhasa sa soul at ito ay isang sovereign sa pinakamataas nito.
Pinanood ni Clint ang labanan na ito ng may simpatiya. Bagamat nasa ilalim siya ng kontrol ni Francis at hinahangaan ang kapangyarihan ng huli, kinailangang aminin ni Clint na nakilala ni Francis ang kanyang kapareha. Natutunan din ng Skeletal Division leader na ito ang ilang teorya ng Tao of the Soul. Ang kamalayan ni Francis ay nasa langit at ang bilangguan na ito ay nagbigay sa kanya ng hindi mapakali na pakiramdam. Ang mga butil ng madilim na pulang apoy ay tila naglalaman ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Walang nagawa si Francis, marahil dahil wala siyang magagawa. Pumunta ka sa Division Leader. Ang Palace Lord Malong ay labis na natuwa at gumaan. Ang mga sagupaan noon ay naging sanhi ng pagkatakot ni Palace Lord Malong kay Francis, kaya ang hitsura ng Eye of Heaven sa pagkakataong ito ay naging dahilan upang siya ay hindi mapalagay. Francis, bagamat napakatalino mo at isa kang napakahusay na kababalaghan, ang pagkilala sa isang division leader ng Scarlet Moon Demonic Religion ay nangangahulugang hindi ka mapalad. Gumaan ang pakiramdam ni Palace Lord Malong at ng kumpanya. Ang kasalukuyang eksena ay nagpidama sa kanilang lahat na ligtas at masaya. Mula nang dumating sila sa Cloud Area, ang kabataang ito ay parang isang Diyos na pinilit ang Iron Dragon Alliance sa isang kakila-kilabot na sitwasyon. At ngayon, ang malabangungot na pag-iral na ito ay malapit ng maglaho. Junior. Sa tingin mo ba maaabala mo ako sa ganitong paraan lang? Ano ang dapat mong sabihin bago ka mamatay? Masiglang tanong ng Skeletal Division Leader. Kinakalkula nito kung paano matatalo ang buong upper echelon ng Dragon Killing Alliance ng sabay-sabay, at halatang hindi nito nakalimutan si Francis. Naramdaman na ng Skeletal Division Leader ang God's Eye Mark sa Palace Lord Malong, ngunit hindi niya ito natunaw. Gayunpaman, ang Eye of Heaven ay may mapaglaro tungkol dito. Ang Skeletal Division Leader ay biglang may napagtanto. Ang Eye of Heaven ay hindi man lang sinubukang lumaban o lumaban sa Dark Ghost Prison. Asher Eye Piercing Slash. Ang Eye of Heaven ay biglang naglabas ng dalawang sinag ng Asher Light. Sa sumunod na sandali, ang dalawang kalahating transparent na talim ng hangin ay parang mga espada habang lumilipad sila pababa. Arg! Tumalsik ang dugo mula sa dalawang figure sa tabi ng kastilyo. Flop! Flop! Ang dalawang figure na ito ay nilasla sa kalahati at nahulog sa isang lusek ng kanilang sariling dugo. Paano? Paano? Ang katawan ni Palace Lord Malong ay nahati sa dalawa at ang kanyang mukha ay puno pa rin ng ayaw at takot. Sa kabilang panig, ang late stage na True Lord rank na nakaabo na Elder ay may naguguluhang ekspresyon. Hindi pa niya nakita ang bloodline ng mata ni Francis, at namatay siya nang bukas ang mga mata. Dahil sa biglaang pagbabagong ito, huminga ng malamig ang maraming tao na naruroon. Agad na pagpatay ng dalawang huling yugto na True Lord ranks ng sabay-sabay. Ang bloodline ng mata ni Francis ay umabot na sa antas na ito. Si Clint ay natigilan habang siya ay nakatayong hindi gumagalaw. Sa ibabaw ng kastilyo, ang ekspresyon ng Skeletal Division Leader ay nanlamig at ito ay nabigla. Bakit ganito? Paano nito mababaliwala ang Dark Ghost Prison? Ang mata ba ay hindi isang normal na espiritual na anyo? Ang Eye of Heaven na pumapatay ng dalawang True Lord ranks ay nagulat din sa Skeletal Division Leader, ngunit ang hindi talaga nito naintindihan ay kung paano pa nga ba umiiral ang Eye of Heaven ngayon. Ang mata ng langit ay tila bahagi ng langit at lupa at isang larawan lamang ng tunay na bagay. Ang tunay na kamalayan ay wala dito. Wind Lightning Fire Eye. Ang malaking mata ay biglang bumaril ng kalahating transparent na apoy na gawa sa hangin at kidlat. Boom! Ang isa sa apat na bola ng malagim na apoy ay nagsimulang magsunog ng ibang kulay at tila sumisigaw. Higit pa rito, ang apoy mula sa mata ay nagpatuloy sa malagim na apoy at dumapo sa kastilyo. Whoosh! Ang isang tiyak na lugar sa kailaliman ng kastilyo ay nagsimulang mag-apoy, na naging dahilan upang manginig at naging magulo ang Devouring Spirit na 10,000 Withering Array. Hindi maganda, ang mata ng hanay ay nasusunog. Sa wakas ay nagsimulang magpanik ang Skeletal Division Leader. Kapag nasira ang Devouring Spirit 10,000 Withering Array, haharapin niya ang pinagsamang pag-atake ng ilang libong elite ng Dragon Killing Alliance. Mawawasak din ang moog na ito. Sure.
Matapos makumplito ito, ang mata ng langit ay nagsimulang kumupas at nawala sa kalangitan. Nagpakawala ng hininga ang Skeletal Division Leader. Sa kabutihang palad, ang enerhiya na kinakailangan upang magamit ang kasanayang ito ay labis at hindi ito magagamit ng tuloy-tuloy. So, ang Skeletal Division Leader ay bumalik sa kastilyo at nagsimulang iwagayway ang array flag at ayusin ang mata ng array. Lahat, ito na ang pagkakataon nating sirain ang array. Nagliwanag ang mata ng matandang So at sumigaw. Malinaw niyang naiintindihan ang sitwasyon. Bagamat hindi matatag ang Devouring Spirit 10,000 Withering Array, ito ang pinakamadaling pagkakataon na masira ito. Higit pa rito, hindi sinira ni Francis ang hugis at sulok na firewall sa likod nila. Ito rin siguro ang intensyon niya. Tinulungan sila ni Francis sa pag-atake, ngunit ayaw niyang umatras ang Dragon Killing Alliance. Sa kabutihang palad, ang dalawang huling yugto na True Lord ranks ay patay na at tanging subdivision leader na si Barry ang natitira upang ipagtanggol. Agad na nagkaroon ng kalamangan ang hukbo. Patayin. Atake ang kastilyo at sirain ang hanay. Sina Elder Baker, Bungie, at kumpanya ay nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake. Ding ding ding. Ikinaway ni Subdivision Leader Barry ang kanyang palakol at napilitang ipagtanggol habang namatay ang mga kasama sa kanyang katabi. Sa kabutihang palad, ang Skeletal Division Leader ay maaari ding magbigay sa kanya ng kaunting suporta habang ito ay inaayos ang mata ng array o kung hindi ang Subdivision Leader ay hindi na makatagal ng 10 paghinga. Kasabay nito, ilang libong milya ang layo, sa isang malaking berdeng gintong ibon. Shua! Bumalik ang kamalayan ni Francis sa kanyang katawan at nagpakawala siya ng mahinang hininga. Chapter Leader Hanford, ano iyon ngayon? Curious na tanong ni Darcy. Sa huling paghinga ng mag-asawa, si Francis ay pumasok sa isang kakaibang estado, at ang kanyang mental energy aura ay nagpang-inag sa puso ng dalawa. Ang Eye of Heaven ni Francis ay talagang ginamit lamang sa Purple Saint Rolands. Hindi ito naintindihan ni Sanfeng at Darcy. It's more complicated than I thought. The division leader of the Scarlet Moon demonic religion was most likely a sovereign at the origin core realm at its peak. Ako mismo ang pupunta doon. Division leader ng Scarlet Moon demonic religion. Pinagmulan core realm sovereign. Sina Sanfeng at Darcy ay agad na nabigla at hindi matanggap kaagad ang katotohanan ito. Sure. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, isang malabong arko ng kidlat ang kumislap sa kalangitan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.